Eto nga mga mi, ang dahilan kung bakit nga wala akong upload itong mga nakarang araw. Nung nakarang Lunes pa nga to mga mi at wala nga pasok nung araw na to dahil nga cancel, dahil nga sa bagyo. At habang nasa kwarto nga kami ng mga Junakis ko, meron nga ako narinig na tatlong sumabo. At talaga naman kitang-kita rin sa bintana namin na meron nga kumislap. At Diyos ko, pagkalabas ko nga ng pintuan namin, ay talaga namang napakakapal ng uso. Nung una nga mga mi, akala ko talaga ay yung poste lang dito sa amin, pero yun pala, ito na palang metro namin. Diyos ko, tingnan nyo naman at talaga namang wakwak na wakwak itong metro namin. At buti na nga lang mga mi, at nung pagsabog nga niya, nagkat nga daw agad yung pinaka-kuryente niya kasi nga kung hindi, talaga namang sunog ang bahay namin. Tinawag ko na nga rin agad sa Meralco at ang sabi nga nila, ipupuntahan nga daw nila agad. Pinaliguan ko na nga rin muna tong dalawang Junakis ko kasi nga medyo mainit talaga ng mga oras na to at maalinsangan. Tapos kumain na rin kami ng lunch at nag-order na nga lang din ako kasi nga hindi na ako nakapagluto dahil nga madilim doon sa kusina namin. At nung kinahapunan naman, lumabas lang din muna kami para nga gawin itong mga assignment ni Kuya Janjan at mga activities na ibinigay sa kanila dahil nga wala silang paso. At habang nasusulat naman siya, inaayos ko lang din muna itong mga crayons niya kasi nga natatanggal yung mga sticker na ikinabit ko. At Diyos ko, tignan nyo naman itong pusa namin eh, talaga namang dito pa pumesto sa harapan ni Kuya Janjan. Arrow, banana, Artina, Antena, ferret, anchor, fish, ant, house, astronaut. Medyo marami nga rin talaga activities ay binigay sa kanila kasi nga ilang araw din i-cancel yung pasok nila dahil nga sa bagyo. Pero buti na nga lang mga mi, ito nga si Kuya Janjan ay madaling nga paggawin ng mga activities kasi nga masipag tong magsulat. Kaya naman mabilis lang din namin natatapos yung mga activities niya at tinalabas ko lang din muna siya pagkatapos. At nung kinagabihan nga mga mi at wala pa nga rin yung Meralco, nakisaksak nga lang din muna kami kila mamay para nga magkaroon muna kami ng ilaw dito at ng electric fan. At tignan nyo naman itong baby namin, walang kamalay-malay kaya naman isinasayaw na lang. Pero maya-maya din dumating na nga rin itong Meralco at 8:39 na nga sila dumating at akala ko nga hindi na nga sila tutuloy. Bali, chinik nga lang din muna nila yung meter at tinignan nga nila kung maayos pa nga nila. Pero nung pagkatanggal nga nila nitong kontador, ay nakita nga nila na surug nga yung pinakaloob. Kaya naman ang sabi nila, kailangan na nga daw itong palitan ng buo. At Diyos ko, tinan nyo naman mga miya, talaga namang sunog ang pinakaloob niya. Bali, meron lang din muna sila ibinigay sa akin na papel para nga daw makapag-request ako ng bagong meter base at dadali nga daw yun sa pinaka-opisina ng Meralco. Bali, nag-stay nga lang din muna kami kila Dada at habang nanonood nga kami ng TV, ito nga mga ibon ni Dada ay hindi nga mapakali at talaga namang lipad ng lipad. Kaya naman sabi ko nga sa kanya, tignan niya muna baka kasi merong malaking daga. Pero sabi nga niya, wala nga daw siya nakitang daga pero Diyos ko, meron naman palang ahas at meron nga nasakmal na ibon. Diyos ko, hindi nga namin alam kung paano nga nakapasok yung ahas niya sa loob dahil nga medyo malaki na rin siya at halos 1.5 yarda nga yung haba niya. Bali, tinusok nga na ni Dada yan at nung nasaktan nga siya, Diyos ko, talaga naman tumalong kay Dada at muntikan na nga siyang masakmal. Pero buti na nga lang talaga at tatapik ko yung kamay niya at naitulak ko nga siya. At tingnan nyo naman kung gaano ka-agresibo yan at talaga namang manunuklaw siya dahil nga sa gutom na gutom siya. Bali, binitawan niya na yung unang kinagat niya kaya lang meron niyang lumapit na isang ibon at talaga namang napakabilis niyang nasakman. Diyos ko, sa sobrang galit nga nitong ahas, ay talaga namang pumangalawa pa. Pero mamaya din mga mi, medyo nanghina na nga itong ahas dahil nga natusok ni Dada ng ilang beses. Laki ng bibig yun. Oh. Bali, sabi ko nga kay Dada, putulin nga niya yung pinakaulo bago niya nga ilabas ng cage. Baka kasi mamaya makagat pa siya at matuklaw. At Diyos ko, tignan nyo naman kung gaano nga kahaba yan at talaga namang napakalansa ng amoy niya. Diyos ko, buti na nga na talaga nakita nga to agad bago nga makapasok sa loob ng bahay. After naman namin dito, mga mi, umuwi na rin kami at ito nga yung setup namin dito sa bahay at nag-extension nga lang din muna kami para nga magkaroon kami ng ilaw at electric fan. Doon na nga lang muna sana kami matutulog kila mamay, kaya lang sabi ko dito na lang muna kasi nga mahirap maglipat ng mga gamit at meron din pasok si Kuya Janjan kinabukasan. Mag-alas 12 na rin kasi ng mga oras na to mga mi at nag-uulan din kaya naman sabi ko dito na lang muna kami. So, yun lang. Salamat. God bless.